I'm rich. Lukumi, lukumi. Because they wonder why is the ground red. Yes, I. 13,000 Ugandan shillings. The other one, 10. Oh, 10. Yeah, I think 13 is better. 10 is too small. One, two. Did you get sweet potato? Huh? You get? Yeah. You love sweet potato? Of course, why not? 2,000 Ugandan shillings for 6 pieces. I want to see them. It's very nice. Even the tomatoes are very Yeah, nice. even the. Thank you. A few. Maayong buntag guys, maayong buntag sa inyong tanan. Very nostalgic yung tunog ng paligid. Time check alas 6 ng umaga at sobrang malamig at foggy. 18 degrees Celsius, I think 17 even. Lumabas na yung mga kaibigan kong suso. But I'm just walking around. And I know you saw this one guys. The other day, I just discovered and I was shocked. Nabigla ako sa ginagawa ni Fiona. Sobra akong hindi makapaniwala kasi first time ko kasing makita na ginagawa ng isang African. So, unang-una, nag-loading pa ako, nag-process pa ako ano yung pinapanood ko. And then, na-realize ko yung kanyang ginagawa. So, nagtanong ako about sa detalye. So, unang-una, sabi ko, ha? As in talaga, alam niyo yun guys, yung parang na-culture shock ako bigla ba? Ang tagal talaga ng processing ko, nag-loading talaga, hindi ko alam kung anong sasabihin ko nung una. Pero nung lumabas na yung mga words sa bibig ko, natanong ko din sa wakas kasi si Fiona, nandito kami sa garden. Ngayon, umagang-umaga ganitong oras. Ngayon nakita ko siya sa tabi ng halaman. Meron siyang hawak na stick. Tapos yung stick nakasubo sa bunganga, parang ganito. Tapos, maya ginagalaw niya yung stick. Ginagano niya sa ngipin. So, yung mukha ko siguro talaga parang, alam niyo yun, kasi, syempre halaman, stick, hindi ko naman alam anong purpose nun. Minsan may mga halaman naman na nagbibigay ng, yung purpose niya is herbal. Meron namang halaman na ang purpose niya magbigay saya, mga ganun. So, hindi ko alam ano nangyayari. So, tinanong ko, turned out, sabi ni Fiona sa akin, ay etong halaman na to ay talagang gamit na gamit, lalong-lalo na sa mga probinsya dito sa Uganda. Basically, ang halaman na to, nung hindi ko pa nalaman yung pangalan niya, ito yung ginagamit nila pang toothbrush. Yes. So, kita nyo to guys, baliktarin ko lang. And i-zoom in natin. So, etong stick, ganyan ang itsura nitong stick. And then, yung sa dulo niya, kakagatin mo yun. And then, para magkakaroon siya ng bristles. Ng rough bristles sa dulo. Na para siyang super hard na toothbrush yung magiging ano niya, texture. Pag hinawakan mo siya, parang toothbrush bristles pero medyo matigas. Tapos, ito daw yung ginagamit nilang pang toothbrush sa mga sa probinsya nila, lalo na dun sa mga hindi nakaka-afford bumili ng toothbrush or mas prefer lang talaga nila to kahit nakaka-afford sila kasi this one, eto pala ay ang ancient way ng mga African for strong and whiter teeth. Imagine. So kung nakita ninyo yung mga Afrikano, ang gaganda ng ngipin, ang titibay ng mga ngipin, kumpleto yung ngipin. Guys, wala dito. Yung mga pustiso, guys, hindi uso dito yan sa Afrika. Ang ganda ng mga ngipin nila at sobrang kompleto dahil sa mga ginagawa nila. So,
This is one of the way. So, nagbasa ako kasi mamaya hindi ko naman alam. Tinanong ko si Fiona, nakakalason ba yan? Nakakahay ba yan? Hindi ko alam anong purpose. Sabi niya, hindi. Ang purpose lang talaga nito is pang toothbrush. So, kunyari, nagamit mo na yung dulo, pwede mo siyang gupitin and then gamitin mo na naman hanggang sa maubos. Parang lapis, parang ganun. So, ang gagawin, pag nakagat mo na yung dulo niya at parang bristle na siya, ito-toothbrush mo lang siya. Ganyan. Ganon. Basically, ang purpose po nito nakakapaglinis ng ngipin, nakakaputi. Meron siyang antibacterial as well sa halaman. And nagbasa ako guys, ito din pala isikat sa mga lugar katulad ng India. Hindi lamang sa kontinente ng Africa, no? And this plant, I'm so amazed to see in front of my eyes na nandito siya sa bakuran ni Maring Sara. This is what they call the miswak plant or the toothbrush plant. So, ganyan po ang itsura ng malalaman mo siya dahil dito sa kanyang bulaklak. Ganyan yung klase ng kanyang bulaklak. Ayan. Let's zoom in ko para makita ninyo ng ayos. Ganyan ang itsura ng kanyang bulaklak at ang kanyang dahon. Ganito naman ang itsura. Ayan. So baka meron kayo nito dyan sa mga bahay-bahay ninyo. Hindi po siya lason. Ang gagawin nyo, magputo lang po kayo ng kahoy. And then yan po ang gagamitan ninyong panglinis every day. And then makikita nyo, mag before and after kayo. Kasi pag nakita nyo yung ipin ng mga Afrikano, guys, sobrang ganda. Kompleto po sila gilid hanggang sa gilid. Tapos napakatibay. Hindi basta-basta yung mga ngipin nila dito. So na-amaze ako, no? Sabi ko, ha? As in, I'm looking at this plant right now. This is the famous, the popular, ancient way na ginagamit ng mga Africans para mag-brush, ang miswak plant. So, sobrang na-amaze ako, umaga-umaga pa lang, 6:30 pa lang ng umaga guys, pero gising na yung kaluluwa ako dahil sa mga natututunan ko dito. Pero maya-maya ako gusto kong magwalis-walis dito sa compound ni Maring Sara dahil tulog pa naman ang lahat. Ayan, medyo may mga dahon kasi na bumagsak kagabi. So ako muna yung magwawalis and I'll see you in the next episode. Guys, gising na si Fiona, the girl from Kyoga. It's very foggy and we are very cold. You see? Are you cold? Yes. It's foggy. Yeah. I think this is a lot of fog, the most fog I saw. And this thing, it always used to happen maybe in the hot season, very hot in the morning. But nowadays, even if there's rain, it's happening. I like this weather. And for me, I don't like it because it is always. Do you see? It looks like something that is raining, like it is drizzling. Yeah. Because the fog is very thick. So Fiona is cleaning up before we're going to prepare breakfast. What are we going to have? What do you want to have? I want to have ganja. We never bought ganja. We should have bought ganja yesterday. Yes. I miss ganja so much. Rolex? Maybe Rolex. Let's just have Rolex. You can make or we buy? We can make from home. We can buy also. Depend with your choice. What is? I think we can just buy. It's cheap. Fiona, anong kakainin namin for breakfast? Sabi ko, Rolex na lang siguro. Chapati na may itlog. Sabi niya, gagawa pa ba daw or bibili na lang? Kasi matagal siya gawin, guys. Tapos pag binili mo siya, mura lang. 5 lang, 5 piso lang. Pag binili. Tapos tsaan na lang agad. Yun lang yung breakfast namin. And then lunch na lang yung heavy. Naglilinis si Fiona. Ako naman dito, ini-enjoy ko yung fog at saka yung umaga. Napakaganda ng morning oh. Diba? Oh. Good morning, guys! Someone told me from the street, lumabas kami, sabi, hi, Sarah. Sarah Peduna. They think I'm Sarah. Yeah. So, maayong buntag everyone. Time check, it is 10 ng umaga, 10 o'clock ng umaga. And as usual, pag wala tayong skill, at least supporter tayo ng merong skill. We give the moral support. We're the best supporting actress goes to Princess Yiga. And of course, Sarah Pedun is my friend Maring Sara. This is her YouTube channel. You guys check it out. So I don't have to put the sticker because you can see the okay. Excuse the 6-pack. And Maring Sara is there. She's already up. Maing buntag. Ganda. That's the energy. So she's going to make our popular
kimono or robe made of chitenge or African fabric. Yes, that's nice. So we have been doing this kimono for quite some time. Later. Yeah, we've been making this kimono for quite some time, but this time, guys, we would like to make some more kasi ang daming fabric na bagong design. So Maring Sara is going to make more kimono para sa lahat ng mga nag-request. Maraming salamat. And now we are on this fabric. Most fabric na kinuha namin ni Maring Sara are unisex fabric this time. So both male and female can actually like them and wear them. So this is the fabric design for today. And para sa aming breakfast, we're going to have kape at saka Rolex or chapati. Maaga pa kaming lumabas kanina ni Fiona dahil binailaan kong kumuha ng pera sa aking cellphone. So dito sa kanila, kapag kailangan ng pera sa cellphone, pwede kang mag-withdraw sa mga tindahan. Parang GCash lang din. Cash in, cash out. Bale. Pero sa kanila dito, ang tawag nila is withdraw deposit. Ganon. Then dumaan kami sa Rolex shop at chapati shop. Bumili kami ng pang-almusal namin. Parang hindi nagagawa. Kasi pag gagawin pa, medyo matagal. Mura lang naman siya bilhin. Nasa ano lang, 500 shillings lang siya. So, or 5 piso. Ayun. So, yeah. So, we shall see. Ayan, magkakat na si Maring Sara ng ating pattern. So, set lang natin dito, guys. Maayong buntag. So maaga pa akong lumabas. Nakakain na ako ng breakfast and then pupunta muna ako sa malapit na mall para mag-grocery. Meron ako mga bagay na gustong dalhin. So unang-una, spices. Kasi ang pinakasekreto para makuha natin yung ating mga Ugandan dish kahit saan tayo sa mundo ay yung ating mga spices. So bibili lang ako ng pwede kong madala. At the same time, kailangan kong bumili ng mga hair products para sa aking mga anak na kulot ang buhok, guys. Kasi sobrang hirap, tsaka mahal bilhin sa Pilipinas. Tsaka sometimes hindi talaga siya yung talagang para talaga sa buhok nila na very curly. So para maiwasan ko yung problema na ganyan, try ko makadala dito mismo galing sa Uganda. So iniwan ko muna si Maring Sara. Sabi ko ako ibibili muna ng mga grocery. Mag-grocery din ako konti kasi nakakahiya naman, guys, no? Dapat meron tayong mga common sense pag nakikita na tayo sa bahay ng ating mga kaibigan. Pag wala ng sabon, bumili tayo ng sabon. Sabon, sabon panglabas, sabon panligo, ganon. So tara, samahan nyo ako. Let's go. Alright, guys, so una-una nating bibilhin ay gatas dahil kami ni Maring Sara at mga bata malakas maggatas. So ang gatas nila dito, mahilig talaga sila magatas dito sa Uganda. So other than, hindi ko dinala ang aking microphone. So sana naririnig ninyo ako ngayon. I think it's not possible. Okay. Alright, thank you. So hindi ko nadala ang aking microphone. Sana naririnig ninyo ako at sana klaro. So ngayon nasa grocery na ako, guys. At nakikita ninyo sa likod ko. So kukuha lang ako ng mga bagay. Mamaya sa spices, sasama ko kayo. But this is how the grocery looks like. Okay naman yung grocery dito, guys. Malaki din naman siya at kumpleto naman sa mga kailangan. So kapag nag-grocery ako dito dati, eto tiyan nyo, beetroot. Kasi itong beetroot, nilalagay nila to sa juice. Alam niyo sila pag gumawa ng juice, sobrang healthy talaga. Then dito tayo sa prutas section. Ayan. So yung sa bayabas nila dito, ito na yung mga pinakamalaking bayabas nila. 1 kilo, 6,000 Ugandan shillings or 60 pesos. Ito na yung pinakamalaki nilang bayabas.
Ito yung gusto kong itanim eh. Itong katungkuma. I think, hindi ko alam kung makakapagdala ba ako ng fresh nito. Kasi ito siya, maganda to pang ano, maganda to siya pang tanim para sa breastfeeding na nanay. Sobrang healthy nitong katungkuma. So, I think bibili ako nito. Isa lang guys. Kasi try ko kung pwede ko ba itong mauwi sa Pilipinas. And then, ano pa ba? Mahilig din sila dito sa green peas at saka sa beans. Kaya ayan, meron. Then eto, hindi lahat bumibili nito. Star fruit, 6,000 Ugandan shillings or 60 pesos kada kilo. Pero pangit na siya na quality. Ano? Then, eto. Dito sa Uganda, may binibentang ganito sa kanilang fruit section. Ito yung tubo or sugar cane. So, yan yung kanilang mga prutas, guys, as you can see. Next, we are going to get... Gusto ko sanang bumili ng gonja, kaso hindi ko nakikita yung gonja dito. Ay, kailangan pala ni Maring Sara ng ano, ng... bibilan ko si Maring Sara ng margarine, Blue Band. Kasi last time pagka nagpagawa siya ng tinapay, wala na daw Blue Band. So, dito sa kanila, yung margarine nila, parang butter yung lasa. Tapos, Blue Band yung brand. So, isa-isahin ko na lang yung lane para makita ninyo talaga yung itsura ng kanilang grocery dito. So, kaya hindi ako bumibili dito dati, guys, ng mga water bottle. Tingnan nyo naman. Water bottle, 70,000 Ugandan shillings or 700 pesos. Etong plastic na yan. Mahal ha, in fairness. Tapos, yung mga brand is Chinese brand lang siya. Dito na lang tayo sa grocery section. Kasi ito yung kailangan natin. Wala na naman akong bibilhin dito. I think kailangan ko ng cereal bar. Galaxy chocolate cookies. Oh, meron na palang Maltesers biscuits. Meron din naman sila mga masasarap na biscuit dito. Kapag meron ako mga cravings for sweets. Ayan, bumibili ako. Pero very, ano lang din, very rare lang. So, if bibili ako nito guys, more on pampatawid gutom lang siya talaga. Mahal naman kasi nito, 110 pesos. Chocolate cookies. Pero maganda siya tingnan kasi hindi siya moist. Gusto ko sa cookie yung medyo may pagka-moist. Ayoko din naman ng Oreo. Masyadong matamis. Eto, eto. Masarap to. Parang maganda to. American style cookies. Parang gusto ko to siya. 6,800 pesos or 68 pesos. Mura na siya ha, in fairness. Isa lang. Ayan. Pang merienda lang natin pag nagbiyahe. Kasi, minsan pag nagbiyahe, mas namamahalan tayo compared sa kapag meron tayong dalang sarili nating merienda. So, ano pa nga yung ni Maring Sara? Ay, sabi ko sa inyo guys, may mga kaibigan tayo na anytime pwede nating puntahan, pwede nating uwian, sa oras ng kagipitan, sa oras ng problema. Pero, wow! Ovaltine wafers. 6,500 or 65 pesos. Pero, hindi ibig sabihin nun na yung mga kaibigan natin ay willing tayong i-accommodate. Hindi tayo marunong magkaroon ng initiative or magpasalamat in any way. So, medyo nahirapan pa nga ako guys kasi ang pera ko ay Philippine peso. Mabuti at nakahanap ako ng paraan kung ano yung gagawin ko. Kasi gusto ko talagang ipag-grocery ng... Si Maring Sara ayaw niya eh. Ayaw niya akong gumastos. Ayaw niyang tanggapin yung pera na binibigay ko pang dagdag sa gasto sa bahay, pang grocery, ganun. Ayaw niya. Kasi sabi niya, kapatid niya daw ako, bakit niya daw ako pababayarin? Eh, bisita niya daw ako, tsaka parang kapatid niya na daw. So sabi ko, nakakahiya naman. So sabi ko, pupunta ako ng grocery. Hindi ko siya sinabihan na mamimili ako today. Bibilhin ko lang yung mga needs para hindi siya masyadong mahiya ba. Konti lang, sabon pang ligo, sabon pang laba, ganun, tissue paper. Kasi alam niyo naman si Maring Sara, ano din masyado yan sa budget. Dahil nga nanay din siya at nagtatrabaho lang din siya ng maayos, nagtatrabaho lang din ang asawa niya.
So far wala pa ako nakikitang kailangan. Mamaya babalik na lang ako kasi very therapeutic din eh. Napaikot-ikot dito sa kanilang grocery. So next natin is glue band. Dito na lang tayo sa tissue paper. Kasi alam ko kailangan ni Maring Sara ng tissue. Dahil ako'y gumagamit din ng tissue nila. Saan na yung tissue dito? Doon tayo sa kabila. So, big user ang Uganda guys ng tissue ha, in fairness. Kasi, nakuha naman nila yung style sa mga Briton. Dahil nga, pag nagto-toilet sila, hindi naman sila katulad sa atin ng mga Filipino na ang gamit natin ay tubig. Sa kanila, ang gamit nila ay toilet paper. Nasaan na ba yung toilet paper na hinahanap ko? Bakit wala dito? Ay, nasa taas. Kaya pala nilipat pala nila sa second floor. Kaya sabi ko, bakit parang may kulang? Multi-purpose pala to dito. Ba't naman nila nilipat sa taas? Yan yung aakyatin ko patuloy. Patay. Patay. Okay, mamaya na lang. Kukunin ko na lang yung pagtapos na ako dito sa baba para isahang kuha na lang guys. So, dito na lang muna tayo sa may blue band or palaman sa tinapay. Then, kape. Ay, tsaa pa pala. Uganda. This one. So, eto, malakas din silang magtsaa dito. So, bibili ako nito 7,500 Ugandan shillings or 75 pesos. Family pack. I think kailangan kong bilhan ng aking ate ng kape. Hanapan ko siya ng kape dito. Ground coffee. Ground. Hand roasted coffee, medium roast. Parang gusto ito ng ate ko eh. Arabica rich roasted ground coffee. Baka yung sa taas yung gusto niya. So another na magandang pasalubong kasi nga malaki din sila dito na plantation ng kape. Magandang pasalubong sa mga pamilya kapag pumupunta kayo ng Africa, kape talaga. So dito tinatanim nila mga organic coffee. At gusto kong kunin dito ay Uganda. Kaya ayan. Roasted coffee, the Gorilla made in Uganda. This one, make the perfect cup. Okay. Ano to? Hindi siya instant kasi eh. Powdered coffee. Kaso mas mahal siya. 38,000 or 380 pesos. Bibili lang tayo ng maliit guys. Ayan. So, eto na lang siguro. Ground coffee. Really great tasting Arabica coffee grown, hand-roasted and packed in Uganda, the pearl of Africa. Maggustuhan to ng aking ate. Hand-roasted coffee, special espresso. Meron ding espresso. Special espresso. Ito na lang siguro. Brown. Coffee. Okay, another thing na gusto kong bilhin na talagang ginagamit sa bahay ay etong blue band or kanilang margarine or butter. Pang tinapay ito siya. 9,000 Ugandan shillings or 90 pesos. So, yan. A few. Okay guys, so andito na ako ngayon. After 30 minutes, I got some things that I really wanted to have and bought some few things that we need sa bahay. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung meron tayo right now. So, meron akong toilet paper. Then, meron tayong sabon. Dito yung kanilang powdered soap is nakabalde-balde siya guys. So, eto parang 9,000 Ugandan shillings or 90 pesos. 1 kilo na siya. Then, tinapay, 5,000 Ugandan shillings or 50 pesos. Malambot yung tinapay na to ha, kasi may iba matigas. Asukal, 6,000 Ugandan shillings ang 1 kilo or 60 pesos. I think yung iba nasabi ko na sa inyo yung presyo. Then, for my family,
Nakita ko tong Jack Bean Coffee. It's non-caffeinated para sa aking pamilya na hindi masyadong sa kape. Kailangang iwasan. So, ito pwede kasi meron siyang health benefit. And perfect for men. Good for men. Ayan. So, bumili lang ako nito. And then, for the women na importante sa buhay ko at mahal na mahal ko, Black Lemon. Prevents Parkinson and Alzheimer's, aids weight loss, tsaka anti-aging or anti-aging. Then, meron siyang disinfectant for toxins. It strengthens the teeth, reduces risk of heart attack. Pero yung gusto ko dito, anti-aging, tsaka prevents Parkinson and Alzheimer. And then what I learned about rosemary is a brain booster. So, kinunan ko na din yung pamilya ko nito. Kung sino yung mga hindi nakakaalala, ayan, madaling nakakalimot sa utang nila. Ganito dapat yung i-take ninyo, guys. Rosemary health benefits. Can reduce the risk of cancer, good brain booster, improves eye health. So this one is very good. Ay, si Miss Giselle pala, dapat bigyan natin ng ganyan si Miss Giselle. Tsaka kahit itong black lemon. So dagdagan ko na lang itong black lemon tea natin kasi yan na lang yung papasalubong ko sa aking mga mahal sa buhay. Healthy pa, o diba? Okay guys, the most interesting part of my grocery shopping is itong aking inaasam-asam na spices. So, babalik na rin ko yung camera para may idea kayo kung gaano kadami yung spices nila dito at kung gaano sila ka very good in using the spice. So, here we have all the dried herbs. Meron silang mga dried leaves from rosemary to oregano to mixed herbs to cumin seeds to black pepper. Meron ding mga mix na siya. Merong parsley, merong basil. So, for me, what I'm going to get is yung mahirap kunin sa ating bansa. So, unang-una, I want to get tea masala. Tea masala is a combination of all the spices. Not all, but most of the spices good for tea. It's very good. It has ginger, cinnamon, cardamom, cloves, black pepper, and nutmeg. Very good for our health, you guys. Highly recommended. Again, tea masala of Africa. You have to get it. This one is from Kenya. So, I want to get this one. We also have from Uganda, but I think this brand is very good as well. So, I'm getting this for my loved ones and family. Kasi it's very good, no? Beauty and health. Sobrang ganda ng ganitong klaseng inumin. So, bibilan ko yung mga kapatid ko nito. Tag-isa talaga sila, guys. Okay, guys. Thank you. Fine. Alright. Alright, guys. I'm back from my buying of things that I might need. Maring Sarah is she's also been productive. But here I am. I hope you guys are not distracted. Yeah. So, I'm going to show you guys kung ano yung mga nabili ko sa market. I think I got around 3,000 pesos for what I got. Basically, it's for my family and for the children. What's for me is this one. Kakainin ko sa airport while traveling. Something sweet, something salty. Yan, to balance the taste. And then, I got this one, 1,500 Ugandan shillings. Ito yung talagang magic. This one gave me breast milk for like 1 year for Chico. A lot of milk. Kahit 3 buto lang nito, guys. Grabe yung gatas ko talaga nung pinanganak ko si Chico. This is what they call the wild berry or African berry. In local word, it is katungkuma. I tried to look for it in Jensen, nothing. I was so sad, you guys. So this time, I made sure na I have some and I plant it. Then, I got clove oil. I'm going to try to use this for the hair and for the skin of the kids. I'm going to, I think, mix this one with Vaseline. Yeah? Can mix a little bit. Then, for the hair of the children, ito yung kinuha ko, guys. Local brand. Move It. They have Cantu, but Cantu is very expensive and I can buy them from Shopee sa Pilipinas. So, ito na lang yung binili ko. One of the popular product ginagamit for the hair. Lalong-lalo na kay Mayumi. So, dalawa na lang yung binili ko kahit medyo mabigat siya. And then, for my family, I got tsaa, kape, at saka more tsaa. So, I got local coffee, Arabica from Uganda. Then, I got this
herbal coffee din siya. But this one is Jack Bean. Have you heard of Jack Bean coffee? Yeah. I think probably that. Really? It's good. It has anti-aging, so I hope everyone will look handsome after 1 pack. Handsome and young after 1 pack. Then for my sisters, they are, you know them guys, they chose now the healthy way of life, so they don't appreciate anything that is junk na binibigay sa kanila pasalubong. I mean, appreciate naman nila, pero they appreciate if it's health conscious na pasalubong. So I got for them black lemon. How about this black lemon? Have you heard? I haven't tried that one. Man, this one is for weight loss. They will love it. And it can help with your brain so you don't forget stuff. Then, it can also be for mother who are breastfeeding. Reduce the risk of heart attack. Wow, amazing. So I got that one. Then I got rosemary. Look, rosemary tea, brain booster. So those of you who owes me money and you forgot this one, $1 for you. Then I got cloves. Sarah, look, I'm gonna make toner, facial toner. I heard there's a lot of benefits to this one. Yeah, so I was looking for both of them and I put it in my list. Then, hindi ko makakalimutan guys ang tea masala, chicken masala, and beef masala. This is what I use for pilaw, right? Yes. So I got them just enough na matanggal yung cravings natin from time to time. Kasi if ever nasa Pinas ako from Uganda, I will miss Ugandan food so much. So I will try to make them hanggang sa masatisfy ako at makalimutan ko ulit yung lasa ng pagkain nila. And I got a lot of tea masala. Ayan, ang dami kong binili nito kasi lahat ng kapatid ko makakatanggap. All of them, all of my sisters will get 1 million. No, tea masala. Not money, but tea. I'll give you tea from Uganda and I'm sure they will love it. I got 8 bottles of tea. 3, 2, 4, 6, 7. Oh, my own here. 3, 6, and it smells so nice. Sarah, this smells so nice. So overall guys, itong napamili ko ay nasa 2,000 pesos. Ito pa pala mga madami. Ayan. So gagawa na lang ako ng purely summary. Titingnan natin kasi mag-i-empake ako guys. Yan. So, yeah. Yeah. It's okay. I really took my time. You're welcome. I miss the grocery a lot. You know, when I was here and I feel like my head is just tired, I just go to grocery and I take my time. I know. I was like thinking, does Sarah need anything for baking? And I don't know, so I left it. No, I have all your baking stuff. Oh, you have? Yeah. Good thing. You're not wasted. So, ito lahat guys, ang napamili ko, mga 2,000, 3,000 pala lahat. So, again, tsaa, locally made, ayan, from Africa, from the ground of Africa. Tea masala, purpose nito is for tsaa talaga. Then, this one is for my personal kitchen. Chicken masala, beef masala, and another chicken and beef. Fish masala. Then for my personal kitchen, yan, beauty product and the kids, for the kids, cloves and clove oil. This one. Then etong mga kape para sa mga kilala kong lalaki. Then ito para sa mga anak ko. Curl activator and curl conditioner. Then this one is for me, katungkuma. I really hope this time. Okay guys, so after the cutting ng ating tela, ngayon si Maring Sara ay nagtatahi na ng mga kimono. So once again, most of these kimonos, may mga owner na yan sila guys, pasensya na at konti lang po yung ating mabibigyan. Hindi mabibigyan. Konti lang yung ating na-cater kasi alam nyo naman, bukod sa oras at sa bigat, hindi natin
makikater lahat. Pero, the good thing is, Maring Sara can actually send out. May mga orders tayo outside of Uganda. Pwede po tayo dun, guys. But, right now, kita ninyo, handmade plus machine made. Of Sara Pedun. Did you get a lot of new tags? Yeah. New tags, so not just plastic. Okay. So now, nasa lining na si Maring Sara. So this one now, the original size for medium, was it? Yeah, this is small. That's small. Yeah, the next one is medium. Okay. And big. Okay. Large. Ay, nagpa-print siya ng kanyang tag. Yan. Sabi ko nga kay Maring Sara, she wants to print her sticker. But I feel like this name is okay, but she adds her face behind it. Like a cartoonized. Yeah. A cartoonized face of Maring Sara Pedun behind the name. Because this one is just her. This is her skill. Look at that. A needle and how do you call? The thread. The thread and needle, guys. In letter P. Amazing, right? And from Uganda. So, ito ang aming ito na ang kanyang tinatapos ngayon. Meron kaming iba't ibang pattern kasi we are trying to target unisex color and print para sa lahat ng mga nagpa-reserve. So, of course, we also have the red one. I think pwede din siyang panglalaki eh. So, eto guys, no, hindi nyo basta-basta makikita but you can see it in very big hotel. Did I tell you that the hotel in Tanzania, they had Chitenge robes. A 5-star hotel or 4-star hotel. Yeah, it's in the hotels. So if you are in hotel, it's hard to get this one, guys. They are customized. Kaya nga sabihin ko sa inyo, naku, swerte ang mga nakakuha ng mga ganito from Maring Sara. But I am studying the banknotes of Uganda. Kasi I'm holding money pero hindi ko masyadong alam yung iba. May kukonti na alam ko katulad nito, yung Independence Monument, Silverback Gorilla, yung mapa ng Uganda, then merong Karamojong na tribe, then meron sila dito yung kanilang forest. Ayan, so pinag-aaralan ko pa siya, guys. While si Maring Sara ay busy sa pagtahi ng kanyang mga Sara Pedun Chitenge kimono.